Yon, so hello guys, good evening, good morning, good afternoon. So itong ginagawa natin is nagbubuo tayo ng UTP cable, RJ45. Ayan. Yung ginagawa natin dyan is hinihiwalay natin yung mga kable, pinagpa-pattern natin kasi may mga magkakatabi dyan na kailangan magkakasunod. Kasi ang ginawa naman natin diyan is straight. Hindi tayo nag-crossover, ganun kasi medyo hassle kung crossover. Doon muna tayo sa basic lang. So nag-straight ako dito, ayan. Kung makikita niyo, iniano ko siya, hinuhugot ko ng maayos para talagang pag tinanggal ko yung kamay ko is magano pa rin siya, nakapantay-pantay pa rin siya, hindi siya maghihiwalay. Para pag pinasok ko siya sa RJ45, safe siya, hindi siya maghihiwalay sa loob. So ayan, hinihiwalay ko yung brown tsaka yung white, brown-white. May pinagpa-pattern natin dyan kasi may nayaran ako dyan nakasulat sa gilid ko kung ano yung pagkakasunod-sunod ng ating kable. So ayan, nakikita nyo, naayos ko mabuti. Talagang masakit lang sa daliri kasi hihila-hilain mo talaga siya para talagang mag-straight tsaka magtabi-tabi sila, tsaka masunod mo yung tamang pattern ng mga kulay ng kable. Kasi pag nagkamali ka nga dyan, hindi natin makukuha yung baga di natin masusunod yung yung tester, hindi natin makukuha yung gusto natin sa tester na umabot hanggang 8. So ayan, naayos ko talaga siya dyan, hinuhugot ko talaga ng maayos, then pinagkakasunod-sunod ko kung makikita nyo. Ayan, hinuhugot-hugot ko, dinadahan-dahan ko rin. Medyo masakit lang siya sa daliri kasi nga kailangan talagang may puwersa ka dyan kasi pag wala kang puwersa, hindi mo siya magagawa ng maayos. So ayan guys, ayan, dinidiin ko dahan-dahan. Ayan, pa isa-isa yan guys. Pinapattern ko kasi nga pag hindi natin naipasok ng maayos or pag nasa loob na tapos hindi pantay, doon tayo magkakaroon ng problema. Pero pwede pa naman nating maayos yun kasi hindi pa naman natin nakiklimbing tools. Ayan, kikita nyo, ayan, medyo nag-i-straight na yung kable. Then in-skip ko na, ayan, medyo naayos ko na siya, na-straight ko na talaga ng maayos. Medyo tumagal din ako ng ilang minuto para ma-straight ko sila, tsaka mapantay-pantay ko talaga. Ayan, makikita yun, nakapantay-pantay na. Ayan, so pinutol ko yung sobra guys kasi nga pag sobrang haba, mahirap siya ipasok. Kumbaga maghihiwalay siya sa loob. Yan, pinutol ko muna yung kable ng yung mga sobra, pinutol ko muna. Pero bago ko siya putulin guys, kailangan magkakatabi muna yan. Ayan, makikita nyo, magkakatabi. Ayan ang ginawa ko. Ayan, hinila ko yung mga sobrang kable. Ayan, makikita nyo, napaka-iklingin na lang, di ba? Ipapasok na lang yan dun sa mga RJ45. Ayan, dyan naman sa part na yan, naipasok na natin yung RJ45. May sobra pa ilang kable. Ayan, pinutol natin. Then, ayan, tapos hindi pala yun sa kabila, yung ginawa ko sa kabila. Same lang din naman, ganun din. Ipapasok ko lang yung RJ45 dun sa kable. Yung kable, ipapasok ko sa RJ45. Ayan. Medyo nahirapan ako magtanggal ng ng balat ng kable kasi pag nagkamali ka nga dyan, yung wire nga pwedeng masugatan. So ang labas nun is mag-grounded siya. So yan, cleanip ko na siya kasi nakita ko yung mga pattern ng wirings ko. Yan, tinulungan ako ni sir kung paano yung pag-clip niyan kasi sobrang nakakapanibago talaga. Yan, nakikita nyo guys. Yan, naka-clip na siya. Nakikita nyo, naka-clip na. Ayan, ganyan din ginawa ko sa kabila. Cleanip ko din siya. Ayan, tinulungan din ako ni sir kung paano yung tama. Ayan. Makikita nyo, cleanip ko na. Okay na rin yun. Then, ayan, tinesting ko na siya, sinaksak ko na siya. Ayun, so far so good naman. Umabot naman siya ng 8 kasi tama naman yung pag-clip ko. Ayan, o. Ayan, binidyohan ko pa na hawak ko. So, ayan yung mga ginamit natin tools sa